Suportado ng iba't ibang grupo ang isinusulong na charter change sa Kamara, habang ilang panukalang batas din ang itinutulak ng mga kongresista gaya ng Power Bill para sa online workers at pagbuwag sa estate tax. Ang detalye sa report ni Mela Lesmoras. Suportado ng iba't ibang grupo ang itinutulak na charter change sa Kamara. Sa pagpapatuloy ng konsultasyon ng House Committee on Constitutional Amendments, humarap ang ilang personalidad mula sa gobyerno at pribadong sektor. Karamihan sa kanila iginiit na napapanahon na talagang maamyendahan ang konstitusyon, lalo na ang ilang economic provisions dito. We welcome much more needed liberalization of economic provisions, possibly with public utilities, advertising, maybe higher education. We also want to note that the 2023 OECD data with regard to restrictiveness of regulatory FDI Regulatory Restrictiveness Index puts the Philippines second to the most restrictive in ASEAN. So that's after Lao. Pagdating naman sa aktual na pamamaraan ng pag-amyenda sa konstitusyon, may mga opisyal na naghayag ng suporta sa Constitutional Convention o CONCON. Pero mayroon din namang ipinauubaya na sa Kongreso ang desisyon ukol dito. The previous Congress, we approved in the House economic provisions, amending 6 economic provisions, but unfortunately, the Senate did not act on that. So we're back here to again find out what is the best mode. As you have said, you're very much interested in the economic provisions, and you give it to Congress to decide whether it should be by CONCON or CONAS. Kasabay ng mga pagdinig, isang Thanksgiving Mass din ang idinaos sa Kamara. Personal na lumahok dito si House Speaker Faustino Boje D. III. Honorable Congressmen and women, all of us will meet God at our lives. You have received so many blessings from your God. Have the practice now of sharing God some of your blessings. Samantala, para naman sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino, naghain na rin ang Akbayan Reform Block sa Kamara ng House Bill No. 6572 o panukalang protektadong online workers, employees, riders at raketera o POWER Act. Bago yan, naghain din si Albay 3rd District Representative Adrian Salceda ng House Bill No. 6553 o panukalang pagbuwag sa estate tax o pagbubuwi sa mga namatayan para sa kanilang namanang ari-arian. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.